Hi mga kaabangers, good morning po. Isa na namang pinagpalang araw para po sa ating lahat na mapaglingkuran ng ating Panginoon. Ayan. Sige po. Hello mga kaabangers. Good morning po. Good morning, good morning. Gising na po tayo. Pinagpalang araw para po sa ating lahat. Yan, good morning, good morning, good morning. Working holiday ngayon, pero ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan, welcome po. Please tag and share sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak natin. Dahil ang Diyos ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at higit sa ating buhay. Amen. Good morning po, Tito Larry Bautista. Ayan. Kape po tayo, Kape po, kape. Ayan. At maging handa po tayo sa ating babasahin ngayong umaga. Ang atin pong Bible chapter or Bible reading for today is 2 John chapter 1 and 3 John chapter 1. Yan. So, sige po. Good morning, good morning, good morning mga kaabangers. Good morning, good morning. Ayan. Good morning, good morning. Please tag and share. Tag and share. Share na po natin ang ating live for this morning. Share po. Itag na po natin ang ating mga kamag-anak. Yan. Good morning, Tita Carol. Good morning po. Good morning. Ayan. Good morning po, Tito Larry from UPS. Ayan. Good morning, good morning. Good morning everyone. Ayan. Good morning po kay Tita Anacleta Torres. Ayan. Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Good morning, good morning. Ayan, good morning po. Good morning, good morning. Ayan, good morning po. Tita Carol, share na po natin at itag na po natin ang ating mga bangers for today. Good morning po, Pastor Ruel. Yan, good morning po. Tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti. Ayan, good morning po, Tita Flor. Ayan, from Pasig. Thank you po. Ayan, so good morning, good morning. Good morning mga kaabangers. Gising na, umaga na. Para papurihan at sambahin natin ang Panginoon. Ayan. Good morning, good morning. Good morning sa bawat isa sa atin. Ayan, gandang morning and blessed morning po sa ating lahat. Ayan. Amen, amen. Good morning, good morning. Ayan, good morning po, good morning po. Ayan, hintayin lang po natin ang ating mga kaabangers. Ayan, good morning, Mami Shoni. Ayan, good morning po. I-share and itag na po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak. Ayan, good morning po, good morning. Tunay nga na sa bawat araw ng ating buhay, ang Panginoon ay mabuti. At sa bawat araw ng ating buhay, kailangan natin siyang papurihan at sambahin sa bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay. Ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay at ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang pag-ibig ay tunay na higit sa sapat. Ayan. So, good morning po, Tita Emerald. Ayan. Good morning po. Good morning. Good morning po. Ayan. Tunay nga na ang Diyos ay
talagang napakabuti sa buhay natin, ano brother? Yung Mm, linggong sister. to, kahit na ang daming trabaho, pero ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, ang Diyos talaga ang nagbibigay ng wisdom sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat hindi talaga natin kaligtaan sa bawat araw ay sambahin at purihin natin siya. Ayan, katagpuin natin siya ngayong mga oras na ito. Ayan, sa bawat araw na kay gandang ginawa ng Panginoon. Ayan, good morning po, Dr. May, kay Brother Dante. Ayan, good morning po, good morning po sa ating lahat ng mga kaabangers ngayong umaga. Ayan, salamat po sa inyong paggising ng maagang maaga upang katagpuin natin ang Panginoon sa ating programang ito. Dahil tunay nga na sa bawat medium na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ito ay talaga ay opportunity para ibahagi natin sa lahat ang kabutihan niya at ang kanyang mga salita. Ayan, good morning po, Sister Isa Calleja. Good morning po. Ayan, so bago po natin basahin ang ating Bible reading for this morning, hayaan po muna natin na tayo po ay umawit sa Panginoon na tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, oh God. Napakabuti mo sa aming mga Yes, buhay. Lord. Ikaw ay dakila. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal.
napakadakila ng ating Diyos. Ang Diyos natin ay hindi nagkukulang sa buhay ng bawat isa sa atin. Talagang napakabuti. Kailangan natin siyang pasalamatan dahil siya ay Diyos noon pa man, ngayon at magpakailanman, 'di ba? So talagang hindi nagbabago ang ating Diyos. Ang Diyos natin ay dakila mula noon hanggang ngayon, hanggang sa bukas natin. Talagang hindi talaga niya tayo pababayaan sa buhay ng bawat isa. Good morning po sa lahat ng ating mga kaabangers ngayong umagang ito. Good morning, Tita Rose Sosyas. Ayan, good morning po, Tita Weng. Yan, tunay nga na ang Diyos natin ay tunay at totoo. Ayan, so mamaya po meron po tayong bisita sa The Hub of Christ Paranaque. Kaya see you po mamaya sa lahat ng mga kaabangers. Tayo po ay magbigay ng oras sa Panginoon ngayong araw na ito, 'di ba? Ayan, good morning po sa lahat, kay Tita Redol, kay Sister Redolyn Lucero. Ayan. So, good morning po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan, so ngayon po atin pong basahin ang ating Bible reading sa 2 John 1 at sa 3 John chapter 1. Yan po, babasahin po natin sa Tagalog. 2 John 1. Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia. Para sa minamahal na ginang at kanyang mga anak, na tunay kong minamahal, hindi lamang ako kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Labis kong ikinagagalak na makitang ang ilan sa iyong mga anak ay namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. At ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa inyo na mag-ibigan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na simula pa'y nasa atin na. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nila kilalanin si Hesukristo naging tao. Ang ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sinong mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay na inyong bahay ni batiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuroang laban kay Kristo, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain.
12. Marami pa sanang sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Sa halip ako'y umaasang nakakapunta diyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Sa 3 John chapter 3. 3 John chapter 3 to the following yan. Mula sa isang matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog na katawan, tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Tuwang-tuwa ako nung dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay dapat katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Mula kong mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit sa hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. May nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ang hangad niya'y siya ang kilalaning pinuno ninyo. Kaya nagpunta ako diyan. Uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumarating at inihahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masamang halimbawang ito. Ang tularan mo ay ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakilala sa Diyos. Bumati ang sinabing lahat tungkol kay Demetrio. At iyan ay may kita sa kanyang magandang pag-uugali. Iyan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko binahagi sa sulat na ito. Inaasahan kong magkikita tayo at mag-uusap sa lalong madaling panahon. Sa mayo nawang kapayapaan. Amen. Salamat Amen. sa salita ng Panginoon na ating binasa ngayong umaga. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Ayan. So, this writing po from John, from Beloved John was, ito po ay plea
or paalala sa ating sa bawat isa sa ating mananampalataya. Dahil ang Diyos natin ay mabuti, kaya naman dito po sa writing na ito ni John, tayo ay pinaalalahanan na ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa ating mga buhay. Doon po sa 2 John chapter 1, binanggit po ni John yung pag-ibig at katotohanan, the life with love and truth. Ayan, the life with truth and love po. Ang Diyos po, si John po ay sumulat sa mga ang sinabi po dun sa unang verse ay sa mga para sa minamahal na ginang. So many commentaries or many Bible studies na ang ginang po na tinutukoy dito ay nagsasabi na ang ginang na tinutukoy dito ay yung mga elders ng simbahan na mga babae, pero marami din po nagsasabi na ang sinulatan po dito ni John the Beloved ay yung mga simbahan. Yung mga simbahan, which is the bride of Jesus. Diba po? Diba? Sa Bible po, pinipertain ni Jesus ang mga simbahan as his bride sa kanyang pagdating. Ayan. So, dito po, sinabi po ni John na sinulat niya ito para sa mga ginang. Ayan. So, sa mga ginang na may mga anak na namumuhay sa katotohanan at sa pag-ibig. Ayan. So, brother, ano nga ba ang ibig sabihin ng katotohanan na binabanggit dito ni John? Ang katotohanan ay ang pagsunod. Ang katotohanan po na ipinapertain dito ni John ay yung tayo ay naging makasalanan. Ayun pala. At ang Diyos ay minamahal tayo. At kaya ipinadala niya sa atin si Jesus Christ. Ayan, si Jesus Christ upang tayo ay upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya ang katotohanan na ipinapertain po dito ni John ay yung ating pong paniniwala at ang ating faith na si Jesus ay iniligtas tayo sa krus ng Kalbaryo at pinagdaanan niya yun, siya ay naging tao upang tayo ay maligtas. At yun po talaga yung buhay natin bilang isang Kristiyano, na ang Diyos natin ay iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po, sabi po dito ni John sa verse 2 na ang katotohanan po ay nasa atin na ngayon at magpakailanman. Dahil kapag tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso at namuhay tayo sa katotohanan na siya ang nagligtas sa atin, ibig sabihin po nun, siya ay nasa ating mga puso na mula ngayon, simula nung araw na tinanggap natin si Jesus hanggang habang buhay na po iyon. Ayan. So, sinabi niya po din sa verse 3 ng 2 John 1 na sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob nawa sa atin ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Sa English po, ang sinabi po dyan ay kapag sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang grace, mercy, and peace. Ayan. So, kapatid, you don't need to worry. Ayan. So, you don't need to worry. Kasi kapag tinanggap mo si Jesus sa buhay natin at ang pag-ibig na ipinagkaloob niya sa atin, tunay na mararanasan natin ang kanyang grasya, ang kanyang habag, at ang kapayapaan na nagmumula sa kanya. So, kahit na may problema tayong pinagdadaanan, kahit na sa bawat araw ang hirap-hirap bumangon, kahit na sa bawat araw ang hirap-hirap na isipin yung mga problema natin, pero kapatid, ang Diyos natin ay tunay at totoo, na kapag tinanggap natin sa ating buhay, ay tunay nga na mararanasan natin ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan ng Panginoon. Ayan. So, dito din po, sinabi po
ni John sa kanyang sa mga anak or sa mga kapatid natin sa pananampalataya na ikinagagalak niya po kapag tayo ay namumuhay sa katotohanan. Bakit po sinabi ni John yun? Kasi kapag namumuhay tayo sa katotohanan, ang lagi nating bukang bibig ay ang Diyos. Ang lagi nating bukang bibig ay ang salita ng Panginoon. 'Di ba po? Kaya ang Diyos talaga ay buhay sa buhay ni John. Ayan. So, sabi din po sa verse 5 dyan, sabi po ni John na, at ngayon, minamahal na ginang, hinihiling ko sa iyo na mag-ibigan tayo. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na simula pa'y nasa atin na. Ayan. So, makikita po natin yan doon sa Deuteronomy 6:5 or sa Matthew 22 verse 37 to 40 na ito na lang po yung sinamarize na commandment ng Diyos. Na ang sinabi ng Panginoon ay love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. 'Di ba? So, ibig sabihin po, ang ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-ibig na pinapertain dito ni John? Ang pag-ibig po na pinapertain dito ni John ay yung pagsunod natin sa kanyang mga salita ng ating Panginoon, sa commandments ng ating Panginoon. Dahil sabi niya nga po dun sa 6, ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko ay mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ay utos na ibinigay sa atin noong una pa lang na mamuhay tayo sa diwa ng pag-ibig. Ayan. So, ang pag-ibig po na tinutukoy dito ni John ay ang ating pagsunod sa salita ng Panginoon. Dahil kapag tinanggap natin ang katotohanan na sinasabi ni John at ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, ibig sabihin po nun, we will obey. We will obey the word of God. Dahil kapag buhay ang katotohanan, kapag buhay si Jesus sa buhay natin, we will obey His words. We will follow His steps. Saan man tayo magpunta, dala-dala natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil tinanggap natin ang katotohanan at ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, siya ay buhay sa ating mga buhay. Diba po? So, sige po, tayo magsabi ng Amen. Di ba? Talagang ang Diyos ay napakabuti. At sinabi din po dito nagbigay din po ng babala si John doon sa chapter 7 and 8 na sinabi niya po, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mandaraya. So lahat ng mga deceivers nandyan lang sa paligid mo, kapatid. Lahat ng mga mandaraya nandyan lang sa paligid mo. Hindi mo matutukoy kung sino sila. Pero nandyan lang sila sa tabi-tabi. 'Di ba? Nandyan lang sila sa tabi-tabi. Pero lagi, ang sabi po ni John dito, lahat sila ay ayaw kilalanin. Pero malalaman mo kapag sila ay mandaraya. Kasi hindi nila tatanggapin ang katotohanan na nasa puso mo at sinasabi ng iyong mga labi. Hindi nila tatanggapin na si Jesus ay naging tao si Jesus. Hindi nila tatanggapin na si Jesus ay isinave ka at sila sa pagiging makasalanan. Kaya malalaman mo kung sino ang mandaraya. 'Di ba? At sinabi po doon na ang ganong mga tao ay mandaraya laban kay Kristo, 'di ba? At sinabi din doon sa verse 8 na mag-ingat nga tayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagbaguran, sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. 'Di ba? Ang galing ni Lord. Talagang binibigyan niya tayo ng paalala at ng babala na dapat tayo ay mag-step forward tuloy-tuloy sa ating pananampalataya, tuloy-tuloy sa katotohanan na isinasabi ng Biblia. Dahil ang Diyos talaga ay tunay at totoo. 'Di ba?
ang katotohanan at ang pag-ibig ang ating isinasabuhay. Yan ang gustong sabihin ni John sa 2 John chapter 1. Kumbaga, kahapon ang binasa is the 1 John. Ang 1 John ay nagpa-pertain sa fellowship natin sa Panginoon. Ngayon naman po ay fellowship natin sa bawat tao. Na tayo ay makipag-fellowship sa bawat tao ng may katotohanan at pag-ibig sa ating buhay. Di ba po? So, punta naman po tayo sa chapter 3 ng John. Ayan. So, ayan. So, dito naman po, sumulat si John kay Gayo na isa sa mga kanyang disciple, isa sa kanyang mga napangaralan noong panahon na yon. So, sabi niya po sa verse 2 ay, "Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay na espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Ang Diyos po ay nagagalak kapag tayo ay nasa mabuting kalagayan at ang ating paglilingkod ay masigla. Ayan, masigla ang ating spiritual na pamumuhay. Na sa bawat araw talagang kinakatagpo natin ang ating Diyos. Ayan. So, sa chapter 3, ang sabi po dito ni John ay, "Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang mga kapatid at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang hihigit pa na makakapagpaligaya sa akin kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak." Diba po? Talagang nakakatuwa din naman sa ating mga puso na ang mga kapatid natin at ang mga kamag-anak natin ay talagang namumuhay sa katotohanan. Diba po? Na talagang sa ating mga puso kapag tinanggap natin si Jesus, gusto natin maibahagi natin sa ating mga kapatid ang salitang natanggap natin. Maibahagi natin sa mga kapatid ang katotohanan na tinanggap natin. At syempre matutuwa tayo kapag nakikita din natin sila na naglilingkod katulad natin. Di ba po? Kaya yun talaga ang katuwaan ng puso ng isang Kristiyano. Di ba? Na talagang tayo ay mabuhay sa katotohanan at sa pag-ibig. Ayan. So, dito po, pinangaralan ni John si Gayo, or si Gaius sa English, na sinabi po niya dito, "Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit na hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka." Di ba po? Na kahit sa bawat sitwasyon ng buhay natin, kahit nasaan man tayong lugar, kung dala natin ang katotohanan, dahil dala natin ang katotohanan, we will preach the gospel in any time and in any season. Na lagi mong daladala yung katotohanan na ibabahagi natin sa buhay ng bawat isang nakakasalamuha natin. Di ba po? Na sinabi niya nga po dito na si Gayo ay pinaglilingkuran din ang mga tao kahit hindi niya kakilala. Kahit di niya personally known, talagang pinaglilingkuran niya yung mga taong yun. Di ba po? At sinabi din po sa verse 6 na may mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo makibahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ayan, so binabalaanan po si Gayo ni John na talagang tanggapin ang mga lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan or sa kanilang simbahan. Ayan, kaya tayo po ngayong
talagang tayo ay nasa linya ng salita ng Panginoon dahil may bisita tayo mamaya galing sa Billion Soul Harvest. Di ba po? Kaya talagang tayo ay magbigay ng oras. Tara na po sa The Hub of Christ Paranaque. Dahil nandoon ang mga lingkod ng Diyos, ang mga misyonary ng Panginoon na talagang magdadala ng katotohanan sa mga tao. Di ba po? So talagang kailangan nating tanggapin ang mga Diyos. Kaya pinagpala ang lahat ng mga nagdadaos ng big group sa kanilang mga tahanan. Dahil ang big group or yung mga Bible study sa buhay, sa bawat tahanan, ito ay nagwe-welcome ka ng lingkod ng Panginoon na nagdadala ng katotohanan sa iyong sambahayan, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga katrabaho. Kaya pinagpala talaga ang mga taong nagwe-welcome ng mga lingkod ng Panginoon. Di ba po? At sa chapter 9 naman, sa verse 9 naman po, binabalaanan ni John si Gayo dahil doon sa naranasan niya doon kay Diotrephes na hindi talaga siya tumatanggap ng mga lingkod ng Panginoon, bagkus tinitiwalag pa niya yung mga taong tumatanggap sa lingkod ng Panginoon. Kaya talaga pong dapat hindi natin gayahin yung si Diotrephes na talagang kailangan tanggapin natin lahat ng mga lingkod ng Diyos na dumadating sa ating buhay, na nakakadaupang palad natin. Dahil talagang ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga lingkod niya. Di ba po? Dahil nagdadala sila ng katotohanan at pag-ibig sa ating mga buhay. At sa chapter 11 po, bago matapos si John, sinabi niya po dito na huwag nating tutularan ang halimbawang yun. At ang tularan natin ay ang mabuti. Sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Di ba po? Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ano sinabi dun sa sumunod? Ang gumawa ng masama ay hindi nakakilala sa Diyos. Yan. Kapag masama yung ginagawa natin at hindi natin igino-glorify ang ating Panginoon at ang igino-glorify natin ay ating mga sarili, ibig sabihin po nun, hindi natin tinanggap ang katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi natin nakilala ang Diyos. Sinabi po yun ni John na dapat ang ginagawa natin ay ang mabubuting bagay. Dahil doon, nasa atin ang katotohanan at ang pag-ibig. At doon po sa verse 12, sinabi po dyan na mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio. At iyan ay makikita sa kanyang magagandang pag-uugali. Yan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang sinasabi namin. Diba po? Sinabi ni John na kapag tinanggap mo ang katotohanan at ang pag-ibig, ibig sabihin magre-reflect yan sa iyong pag-ugali, sa iyong pamumuhay. Na ang pag-ibig ng Diyos at ang katotohanan nagmumula sa Panginoon ay buhay at totoo na dumadaloy sa iyong buhay at iyong nilalakaran. Di ba po? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil dito po sa John, talagang nagbigay si John the Beloved ng warning sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa First John, sa book of First John, na nagbigay siya ng wisdom sa atin kung paano tayo makikipag-fellowship sa Panginoon. Sa pangalawa naman, sa pangalawang book, ang ibinigay sa atin ni John ay yung kung paano tayo mamumuhay sa pag-ibig at sa katotohanan. At sa third John naman po ay kung paano naman tayo susunod sa mga good example sa buhay natin.
Kaya talagang ang Diyos ay buhay at mabuti sa ating buhay. Dahil kapag tinanggap mo siya, bibigyan ka niya ng, ng guide sa kanyang mga salita. Na ito yung salamin mo. Ito yung mga salita mo at yung mga utos niya at yung mga pangako niya ay iyong mararanasan at iyong lalakaran. Yun po. Kaya napakaganda talaga ng salita ng Panginoon. Kaya sa bawat araw po, sa bawat umaga, talagang tiyagain natin na manood tayo ng daily life sharing. Gumising tayo ng maaga para mapakinig natin ang salita ng Panginoon. At maging sa bawat araw natin, talagang katagpuin natin ang Diyos. Katagpuin po natin ang Diyos. Dahil sa bawat araw natin, talagang napakahalaga po na tayo ay may oras sa Panginoon. Diba po? Katulad ng sinabi sa kanta natin kanina, talagang napakabuti ng Panginoon natin. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Yes, oh God. Sige po, sa lahat po ng may mga prayer request, talagang tayo po ay manalangin sa Panginoon ngayong umaga. Ilagay niyo po sa ating comment section yung inyong panalangin at ngayong umaga po hayaan natin na katagpuin natin ang Diyos. Dahil ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Hindi matatapos, hindi magmamaliw. Ang pagiging Diyos niya ay hindi rin matatapos magpakailanman. Kaya sa bawat araw po, kailangan nating sambahin at purihin ang Panginoon. Napakaganda ng binasa natin dahil pinaalalahanan tayo ni John na talagang ang katotohanan at ang pag-ibig dapat nagmumutawi sa ating mga buhay. Namumuhay dapat tayo ng naaayon sa salita ng Panginoon. Na ang katotohanan ay dadaloy sa buhay natin mula sa atin hanggang doon sa mga nakakasalamuha nating tao. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Napakabuti talaga ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Lagi siyang tapat sa buhay natin. Hindi siya magbabago mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ay Diyos at Diyos sa buhay nating lahat. Diba po? Talagang katulad ng sinasabi ni John na matutuwa talaga tayo kapag ang mga kapatid natin ay namumuhay sa katotohanan at pag-ibig. Kaya katulad po ng sinasabi ni John, hayaan po natin na ang katotohanan at pag-ibig ay dumaloy mula sa mga buhay natin. Sinabi nga po, 'di ba, na tayo ay pinagpala upang maging pagpapala sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, sige po sa lahat ng may mga prayer requests, hayaan po natin na maging may panalangin po natin ngayong umaga yung ating mga prayer requests. Ayan. Sige po. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Panginoon. Awitan po ulit natin siya. Lahat oras, Sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan.
sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Yes, oh God. Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay. Ikaw, Diyos, ay talagang sa buhay namin ay totoo. Sa buhay namin ay buhay. Kaya, oh God, ngayong umaga, patuloy kaming nananalangin at humihingi sa iyo ng patnubay sa aming mga buhay. Lord, patuloy mong ilagay sa puso namin ang pagkatulad ng pag-ibig na ipinaranas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Salamat sa mga prayer request ng aming mga kapatid na sa bawat umaga, Panginoon, tunay nga na napaka-importante na katagpuin ka namin sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa prayer request ni Tita Weng for physical and spiritual healing sa buhay ni Nanay Carolina. Na tunay nga, O Diyos, na yung kauhawan namin na makatagpo ka ng aming mga kapamilya ay mangyari sa buhay namin, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa katugunan ng panalangin ni Tita Marisa na sa kanyang nararanasang acid reflux, Panginoon, ang kagalingan ay maranasan niya dahil napagtagumpayan mo na ito, Panginoon. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita na sa iyong mga sugat at latay kami ay gumaling. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Tita Ursula na sa kanyang panalangin para sa kanyang pamilya, Panginoon, na makaisa niya ang buong pamilya niya, Panginoon, sa pananampalataya at sa paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kanyang mga anak, na alam ko, O Diyos, na iyong ituturn ang puso pabalik sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa bawat pamilya ng mga kaabangers namin, Panginoon, tunay nga na kakatagpuin mo sila, Panginoon. At gagamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang makatagpo ang aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anak sa iyong katotohanan at sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa bawat panalangin ng aming mga kapatid, Panginoon. Tunay nga na sa bawat araw, Panginoon, ang aming buhay ay para sa iyo. At salamat din po sa prayer request ni Tita Flor para sa kagalingan ni Tatay Carding, Panginoon. Salamat sa buhay ni Tatay Carding, Panginoon, na iyong patuloy na palalakasin at bibigyan ng buhay. Salamat, Panginoon, sa answered prayer ng bawat isa, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ngayong maghapon sa aming buhay, mararanasan namin ang iyong kabutihan at maipaparanas namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isang makakasalamuha namin, Panginoon. Salamat din po sa kagalingan ng pananakit ng ulo at sikmura ni Tita Flor. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami, O Diyos, na ang kagalingan ay sa iyo nagmumula. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng kagalingan. Dahil naniniwala kami na ikaw ay makapangyarihang Diyos mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kaabangers na nakasama namin ngayong umagang ito. Naniniwala kami, Panginoon, that you are doing greater things sa buhay ng mga kaabangers namin. Salamat, O Diyos, sa mga ka-daily life sharing, Panginoon, na patuloy na manonood, maging sa manonood ng replay. Salamat, O Diyos. Salamat, Lord. Dahil naniniwala kami na patuloy mong ipaparana sa lahat ng makakapakinig ng iyong mga salita, ang iyong katotohanan at ang iyong pag-ibig.
Salamat, O Diyos, dahil dadaloy ito sa aming mga buhay papunta sa mga taong nakakasalamuhan namin. At Lord, salamat din po sa prayer request ni Tita Melda Hakilmo, na ang prayer request po niya na bigyan pa ng mahabang buhay ang kanyang nanay at maging malakas ang katawan at manatili. Salamat din po sa kanilang pamilya salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga na patuloy mong palalakasin ang iyong mga lingkod at patuloy mong gagamitin ang iyong mga lingkod. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga kaabangers na nakasama namin ngayong umaga. Ikaw ang Diyos na maghimala sa buhay ng bawat isa at naniniwala ako, Panginoon, na may gagawin kang greater things sa buhay ng bawat isang nakasama namin ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaabangers at ini-invite po namin kayo para sa event natin mamaya kasama ang Billion Soul Harvest. Meron po tayong mga bisita sa The Hub of Christ Parañaque sa na mga Koreans. Ayan. So talagang tayo po ay sumuporta at tayo po ay magbigay ng oras sa atin pong mga missionary. Katulad ng sinabi natin kanina, sila ay nagdadala ng katotohanan sa ating mga buhay. Ayan po, kaya talagang magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod at have a blessed Tuesday sa buhay ng bawat isa sa atin. At hayaan po natin na maiparanas natin ang pagpapala ng Diyos mula sa ating buhay papunta sa ibang tao. Maraming salamat po mga kaabangers and see you tomorrow. Bye-bye! Good morning. Good morning po!